So, ayun na nga, may nagtanong sa akin, nag-comment, paano ba mag-apply. Ngayon, sa experience ko, ganito yung ginawa ko. Nagpunta ako ng CF Sharp sa may Intramuros sa harap ng Manila Cathedral. May dala akong resume. Hindi ko alam kung hiring nung araw na yun o hindi, pero nagbakasakali lang ako. And then after nun, pinasa ko na yung resume ko. Tinanong ako kung may dala akong company ID. Buti na lang may dala ako at may dala ba ako yung pinaka-recent na payslip ko. May dala rin ako. Sabi nila ipasirox ko yun. So, pinasirox ko, then after binigay ko sa kanila. Kasi proof na may trabaho ka kapag nag-a-apply ka sa kanila. Ayaw kasi nila yung wala kang trabaho. I mean, employed ka habang nag-a-apply ka sa kanila. And then after na, nung pinasa ko, binigay sa akin papel. Pinirmahan ko yung application form. And then after nun, in-interview ako. Ang tinanong sa akin sa interview, kailangan English yung sagot nyo ha. How to handle guest complaint. Nasagot ko naman yung tanong niya. Pag halimbawa daw, hindi mo na ma-handle ikaw mismo yung guest complaint, anong gagawin mo? Siyempre, tatawagin mo yung supervisor mo. Sila na yung makikipag-usap sa guest. Nung nasa Pilipinas ako, kapag meron kaming guest complaint, binibigyan namin ng free drink. Ganun yung ginagawa namin. Pero pag hindi na namin ma-handle, kasi may mga guest na hindi mo na ma-handle, tatawagin mo yung supervisor. And then after noon, yun na nga, pumasa ako sa interview. Tinanong lang yung mga personal, ilang taon na ako, ano yung saan ako nagtatrabaho, ano yung mga work experiences ko. Sabi, mag-exam daw ako sa Marlins exam. Online exam to, magbabayad ka ng, hindi ko alam kung magkano ngayon, pero nung 2014, nagbayad ako ng 1,200. By that time, mabuti na lang may dala akong pera. Kaya in case kung pupunta kayo, okay lang din naman na wala kayong dalang pera, syempre. Medyo mahal din kasi yung 1,200 pero hindi ko na nga alam kung magkano ngayon. Pwede nyo naman ipagpaliban yung exam na yun. Pwede nyo balikan. Since atat na atat ako, dahil syempre gusto ko nang makasampa ng barko, nag-exam ako right away. Tuturo naman sa inyo kung saan. Malapit lang din doon, maglalakad ka lang. And then, nung pumasa na ako, binigay ko sa kanila yung aking resulta. Then sabi nila, maghintay ako sa tawag para sa orientation. After 2 months yung orientation, kasi hindi pa hiring nung araw na yun, nung panahon na nagpunta ako, ano pa lang nun yung parang nag-iipon pa lang sila ng mga taong i-interviewin. So isa ako sa parang line-up. And then after nun, ayun na nga nag-orientation kami after 2 months. And then after 1 month, meron kaming interview. Ang mag-i-interview sa'yo, yung mga foreigner galing ng Miami, galing ng head office. So, hindi ko talaga alam kung pumasa ako o hindi kasi nga, hindi naman sinabi. So, ang gagawin mo lang, nag-follow up lang ako sa agency na yon na pinag-applyan ko. Nag-follow up ako ng January. November ako in-interview na pumasa ng araw ako ng January. Nag-antay ako kasi pag pumasa ka, hindi naman ganun kadaling makasampa. Asikasuhin mo pa yung mga requirements mo. Mga visa. Basta next topic na natin yung mga, kung ano ba yung mga requirements na kailangan. And then, ayun, by June, nakasampa na ako ng barko.